Para pong lumalabas na dina-justify na itong si Sara Duterte kung ano rin yung karapatan ng mga o ni Digong patungkol doon sa mga sinasabi nga niya kay Marcos Jr. Halimbawa, yung kanyang mga bangag comments, yung kanyang mga patutsada at patama kay Marcos Jr. Parang gusto na rin i-justify nga na itong si Sara Duterte na walang problema doon. Kasi ito po ang kanyang reaction ito ni Sara Duterte. Ito po ang kanyang reaction doon naman sa komento ng First Lady na bad shot na yan sa akin. Bad shot na si Sara Duterte daw sa kanya. Ito ang kanyang komento, na uulitin ko, mukhang gusto niya ring i-justify na walang problema sa pakiramdam or sa karapatan ko noon ni Digong bilang tao na magsalita rin ng kung ano-ano at magkaroon din ng sama ng loob sa iba. Yun kasi ang nakikita natin ngayon kay Digong. Ang daming pinatatamaan, ang daming pinasasaringan, hindi kung ano-ano actually ang sinasabi niya. Yung tipong napapraning na talaga erang si Digong. At yan sa tingin ko ay gustong i-justify nga ng kanyang anak. Mga kababayan, bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Yon. Parang gusto na rin niyang i-justify na meron siyang karapatan na manuntok at ipakita yung kanyang galit. Alam niyo naman, natatandaan niyo naman siguro kung ano nangyari noong siya ay mayor pa ng Davao City. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang opisyal o isang opisyal ng pamahalaan. Grabe, no? Sabi ng ilang netizens, dumadrama. Nagdadrama daw itong si Sara Duterte. Kitang-kita naman sana maging mapanuri kasi tayo, yung mga ganito po ay pakitang tao. At totoong drama po ang mga ganitong statement ng isang katulad ni Sara Duterte. You're not known for this kind of statement. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang susunod na hakbang. So yan, para daw makausad. Ito ay strategiya ng isang Duterte para kahit papano ay siya pa rin ang bida-bida sa isyu na ito. Pero ako'y naniniwala na normal talaga na magkaroon ng galit. Katulad din ni Sara Duterte, madalas yan ay magalit at pinapakita yan sa publiko yung kanyang galit at pagkaasar at pagkainis. Pero yun nga, yung sinasabi niya na wala daw kinalaman ito sa kanyang trabaho bilang opisyal nga ng pamahalaan. So, magaling. Totoo naman, wala talaga itong kinalaman, pero hindi ba't ito ay parte sana ng delikadesa mo? Delikadesa sana ito. Usapin to ng delikadesa. At kung sinasabi mo na hindi ito parte or wala tong kinalaman sa trabaho mo, sa mandato, sa iyong mandato bilang vice-presidente, siguro yung mga pahayag mo rin tungkol kay Kibuloy, pagsuporta mo kay Kibuloy, wala rin talaga yung kinalaman. So sana nag-refrain ka rin doon dahil at all times, you are speaking as Vice President. You are speaking as DepEd Secretary. Kayong mga public official. Hindi naman kayo, habang naandyan kayo, lahat ng statement nyo ay statement nyo bilang opisyal. Okay? Lalo na isa sa publiko. Wala kayong mga personal dapat na intensyon at statement. So yung nangyari, yung mga pagsuporta na sa Sara kay Kibuloy, hindi ba't statement yon of support na personal, pero ginamit niya ang pwesto niya, natural. Sana ay nanahimik na lang siya kung ganito rin ang kanyang gustong ipabatid na hindi nga niya mandato. Okay? Bilang isang opisyal ng pamahalaan, kung ano yung nararamdaman ng isang or ni First Lady. Yan naman po ang atin. May karapatan daw magalit. Sa tingin ko lahat tayo totoo may karapatan magalit. Pero yung strategiya na, ay may karapatan ka namang magalit, sige magalit ka. Sa pahiro ngayon, si Sara Duterte. You see, yung mga technique na ganito, yung mga style na ganito, talaga po bang bumibenta pa ito sa mga diehard?
Bumibenta pa ito? Di ba? Tignan natin ang komento ng mga netizens tungkol dito. Pero nakakagulat talagang gusto pang bumenta. Sabi nga ng iba, pang famas daw etong statement na ito na itong si Sara Duterte. Sabi ng isa, may mga pressing issues din like the West Philippine Sea. Pero wala siyang comment nga naman. Doon sa mga issue na ganoon, expected sana yung kanyang comment of support, di ba? Pero pagdating kay Kibuloy, abay, merong merong statement, merong pahayag, di ba? You being at the Davao rally is 100% personal. No VP mandate there. Yon ang pinupunto ng mga netizens. Good luck.